Okay, good morning mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Lunes. At ngayon po araw ng Lunes, ngayon po ay February 2. Naku, isang pagpasok sa buwan ng Ibig. February 2, 2026. At ngayon po sa ating araw na ito, araw ng Lunes, ay tayo po ay dadako sa ating talata mula po dito sa 2 Corinthians chapter 12 verse 10. At ngayon pong araw na ito ay dadako po tayo sa talatang ito at pag-usapan po natin itong sinasabi. Sabi po doon ng talata ay sabi po sa Amplified Version. So I am well pleased with weaknesses, with insults, with distress, with persecutions, and with difficulties for the sake of Christ. For I am weak, sabi doon, in human strength, then I am strong. Sabi nga, it's a paradox, parang kabaliktaran. Paano nangyari yun, Truly able, truly powerful, truly drawing from God's strength. Yun po yung ibig sabihin. At dito sa ating talatang ito, sa ating binasang scripture, ito po ay pamagatan nating embracing trials for Christ. Sabi nga po doon, the paradox of weakness and strength. At ngayon mga kapatid, tayo po ay manalangin upang sa ating pagsisimulang ito. Manalangin po tayo. Ama namin Diyos na makapangyarihan, Diyos na banal at aming Panginoon, tagapaglikha at aming Diyos na aming tagapagligtas. Pamagitan na yung banal na Espiritu, Lord, sa iyong patnubay at gabay, kami po ay narito ngayong umaga. Turuan mo po kami at bigyan ng lakas, pangunawa, at tamang pagpapahayag ng iyong salita. Dalangin po namin na sa pamamagitan ng yung banal na presensya, O Lord, speak to my vocal cords, O Lord, none of me and all of you, and this I pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Mga kapatid, dito po sa ating talata, this is a very powerful and very popular verse sa ating buhay. At sabi nga ay at sa ating buhay nito, sa ating mga tagapakinig, mga kaibigan sa buong mundo, sa ibang bansa o ibang parte ng mundo. Ngayon po ay nakakasama natin ngayon. At tayo ngayon ay maaring nanonood via online. At kami po dito na nasa San Pablo ay sabi nga ay nagpapatungkol sa talatang ito rin na maaaring sa buhay po natin marami po tayong sabi nga ay mga kababayan, mga kaibigan o sabihin natin mga kamag-anak natin na maaaring dumadaan po sa iba't ibang hamon ng buhay. Kaya nga dito po sa ating bawat isa na maaring nakikinig ngayon, makikinig pa lang, ay maaring isa tayo na nakakaramdam ng pagod o panghihina ay sabi nga ay o maaring hindi na tayo makapag-focus sa ating trabaho o maaring sa ating pag-aaral dahil maaring tayo ay dumadaan sa problema o baka meron tayong mga bagay na sabi nga ay mga pinagdadaanan, maaring yan ay sa pamilya, negosyo o maaring sa ating sariling kalusugan. Minsan pa nga mga kapatid, parang habang tayo ay lumalaban, parang lalong lumalakas sa mga pagsubok na kinaharap natin. Kaya nga mga kapatid, dito po sa ating paksa ngayon, ay ito po'y katulad din ng karanasan na sinasabi ni Apostol Pablo na inilihad niya dito. Siya po ay dumaan sa napakaraming paghihirap o kahirapan. At andyan siya, nakipaglaban, pinaglalaban niya ito. At itong kahirapang ito, maaaring doon, binabatikos din siya sa kanyang pananampalataya. At dito maaring kinukutya siya o dito nga sabi nga, di ba, they persecute you, minsan pa nga ay muntik ng sabi nga ay mamatay dahil sa kanyang pananampalataya, dahil sa pagtugis dahil sa kanya bilang pagpapahayag ng salita ng Panginoon Diyos na ngayon sa ating buhay ay
malaya na tayo makapagbahagi, no? Ang pumipigil na lang sa atin ngayon ay ang ating sarili at ang ating minsan ating attitude. Kaya nga sa kabila ng lahat ng yon, may isang bagay, no, na ating nabasa at sinabi na nakakagulat, no? Na sabi doon ni Apostol Pablo, siya ay well pleased, no? Grabe, no? O sabi nga ay nakakaramdam siya ng kaginhawahan sa kanyang mga kahinaan o paghihirap. Kaya nga po, ngayong araw na ito, sama-sama po nating alamin kung bakit maaring mangyari yon, no? Pwede ba mangyari yon? Na kung kailan siya nanghihina, kung kailan siya nanlulupaypay, doon siya nagiging malakas. Ano nga bang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga Kristiyano? At paano natin malalampasan ang kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos, no? At ito po ay, sabi nga ay, simulan na po natin ngayon. Ano nga ba sinasabi ng ating talatang ito? At sa salita mismo ng ating Panginoong Jesucristo, pangungusap ng ating Panginoon mismo sa ating butihing apostol na nagsalaysay nito. Sabi niya po doon sa salita, no, I am, excuse me po, well pleased. Ibig sabihin, hindi lang po niya tinanggap ang mga problema, kundi may kaginhawaan siya sa mga weaknesses. Ito yung kapurihan o kahinaan ng tao o insults, no? Ito po yung paninira o pag-uusig sa pangalan ng ating Panginoon Diyos o maaaring sa atin mismo. Ito yung distress na sinasabi niya o distresses, mga pagkabalisa o kahirapan, no? Yung mga problema natin, nandyan. Paano ba natin lalampasan? Andyan na naman si Judith. Ano pa ba? Sino pa bang mga kamag-anak ni Judith? Si Credit. Ay, ganun din. Judith din, no? Yung mga yan, ano? At mga maaring difficulties, no? Mga hamon sa ating buhay, no? Sabi nga, ikaw ba ay humaharap sa mga bagay na yan? All for Christ's sake. Dahil sa iyong pananampalataya, nananampalataya ka, sumunod ka sa Panginoon. Oh, bakit ako naghihirap? Ba't ganito? Ba't ganito ang naging buhay ko? Yan. Sabihin, ikaw, tayo, ang taong yon. O may mga pinagdadaanan tayo. Bakit? Sumusunod naman tayo sa Panginoon. Ginagawa natin ng tama, no? Maaring sa negosyo mo, kung halimbawa ikaw ay contractor, nagiging patas ka naman sa kanila. Pero bakit ganoon? Bakit ganoon ang nangyayari? Bakit kahit na maging patas ka, parang ayaw nila maging patas sa iyo? Parang ganoon, di ba? May mga pinagdadaanan ka ba? No? Kaya nga, yung paradox po dito na sinasabi ng Apostol Pablo ay napakalaking mensahe sa atin o bahagi. Sabi niya dito, when I am weak, no, sa lakas ng tao, sabihin on our own strength, then I am strong sa lakas ng Diyos. Ano ba yung nagbibigay sa iyo ng lakas ngayon sa mga kahinaan mo? Yun pala yun. Nasa tayo nanghihina, saan ba tayo kumukuha ng lakas? Kinukuha ba natin yung lakas na galing sa Panginoon? For example, nababalisa ka o natatakot ka, no, imbis na tumakbo ka, magtago ka, ang ginagawa mo, Lord, tulungan mo ko, bigyan mo ako ng lakas na makipag-usap sa taong ito kahit na ako'y natatakot. Parang ganun yan. Ano? Ganun din sa mga problema, ganun din sa mga kinaharap natin. Paano nga ba natin, no, hinaharap ang buhay natin? Kaya nga ibig sabihin na masaya tayo sa ating mga persecution, sakit o mga problema natin mismo, no, ay hindi ibig sabihin na tayo ay nagre-reduce. Ay, yes, may problema ako. Hindi gano'n, di ba? Wala naman siguro gano'n, ano. Hindi rin ito yung pinag-uusapan dito. Kundi kung ano ang ginagawa ng Diyos at maaaring gawin ng Diyos sa ating habang tayo ay dumadaan dito. Ibig sabihin, kapag tayo ay may sakit, Lord, ano kaya ang plano mo? Bakit kaya nangyari sa akin? Lord, excited ako. Anong gagawin mo? Alam ko, Panginoon, may plano ka. Maaaring ito, hindi ko pa makita ngayon, bukas, o maaaring sa isang buwan, o sa isang taon. Pero alam ko, may plano ka. You are the same yesterday, today, and forever. At nais ko pong bigyan mo ko ng kalakasan. No? Ibig sabihin, hindi lang natin alam na may gagawin siya, kundi from the moment na tayo nakakaranas nito, hinihingi natin yung lakas niya. Lord, bigyan mo ko ng katatagan. No, may apo kang pasaway. Lord, bigyan mo ko ng katatagan para lalong maglingkod sa iyo
Halimbawa, may asawa kang pasaway, no? O kaya, may mga kapatid kang kahit na ilang beses mo na sinabi umattend ng Bible study, wala pa rin. Hinahingi ka ng lakas, Lord, bigyan mo ako ng lakas. Huwag mo ko hayaan mong lupay-pay. Huwag mo ko hayaan manghina. Parang ganon. Ganon ba tayo? No? Kaya nga, yun po yung aral sa atin ngayon. Anong ibig sabihin nito? For the sake of Christ. Ibig sabihin, lahat ng paghihirap na dinadaanan natin bilang mga Kristiyano, tagasunod ng ating Panginoon sa Kristo, regardless kung ano yung religion mo. Basta naniniwala ka ang ating Panginoon sa Kristo, siya ay tao at Diyos at the same time. Yun yun. Lalo na kung dahil sa ating pananampalatayang ito. Maaring tayo ay binabatikos, sinisiraan ng puri, o maaring kahit na tayo minsan ay may pinagdadaanan. Lagi nating tandaan, may layunin ng Diyos. Kaya nga, sinasabi sa pag-aaral natin ito, ay para sa paglago ng ating pananampalataya. Ang lahat ng mga bagay na meron tayong kahinaan, kahirapan o sakit, karamdaman, ito ay maaari nating magamit upang lumago ang ating pananampalataya para ipakita ang katapatan ng Diyos. Tandaan natin ang karakter at persona ng ating Panginoon Diyos. Siya ay maawain, matulungin, siya ay pag-ibig, at siya ay may makatarungan. Kaya kung hindi man tayo gumaling sa oras na ito, maaring bukas, maaring sa isang linggo, sa isang taon, magtiwala tayo sa Panginoon. Manatili tayong naniniwala, nananampalataya sa Kanya. Kaya nga, sa buhay natin, hindi dapat nagiging dahilan ang sitwasyon o katatayuan natin sa buhay upang ipangaral ang Ebanghelyo sa buhay natin. Kundi, patuloy itong magbigay sa atin ng layunin na kahit na tayo may pinagdadaanan, kahit tayo may sakit, kahit tayo mahina, nagpapatuloy tayo sa pagpapalaganap ng salita ng Panginoon Diyos. Jesus said, sabi niya, di ba? Doon sa Matthew 5, verse 10 to 11. Mapalad ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat napapabilang sila sa kaharian ng langit. 11. Mapalad ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Amen. So, all of them is life. Sinungalingan po yan. Kaya nga, kung tayo ay tumatayo doon sa kalooban ng Panginoon, no? Tinatayuan natin mismo yung salita ng Panginoon Diyos. Sinabi rin po yan ni Apostol Pedro, di ba? Doon sa 1 Peter chapter 4, verse 12 to 13. 1 Peter. 4. Yan, o. 12. Yan, 12 hanggang 13. Mga minamahal, huwag na kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas, na para bang ito'y di pangkaraniwan. 13. Sa halip, magalak kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo, upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kadakilaan. Amen. So, hindi lang ang 1 Corinthians 12 chapter 10 ang nagsasabi nito. No? Kundi ini-emphasize din po. At meron pa, there's more. No? Kung sinabi yan ni Peter, sinabi rin po ni Paul. Doon sa Romans chapter 5 verse 3 and 4. Yan. Romans chapter 5 verse 3 and 4. Hindi lamang iyan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam nating ito ay nagbubunga ng pagtitiyaga. At ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan at ang katatagan naman ay nagbubunga ng pag-asa. And that is the workflow. No? Pinakita niya yung workflow. Ano nangyayari sa buhay ng isang tao. No? Yung pala nagiging resulta. Pag tayo nag-aantay, nagiging matyaga tayo, nagbubunga hanggang sa magbunga ng pananampalataya. No?
Not only not be rejoice in our sufferings, knowing the suffering produces endurance, sabi niya doon, and endurance produces character. Nuhubog niya yung character natin, and character natin produces hope, pag-asa. Maaring tinatanong natin bakit weakness ang daan patungo sa strength. Bakit nga ba? Kapag nararamdaman natin na wala tayong lakas na ibibigay, o hindi tayo nagtitiwala sa sarili nating lakas, talino, talento, lalo na kapag nararanasan natin na tayo binabatikos, no, pinapersecute, o maaring dinidegrade o sinisiraan na ng puri, no, o minamaliit, yan, no, doon tayo natututo na umasa lamang sa Diyos. Hindi na sa sarili nating kakayahan, no. Kaya nga po sabi ng mga tagapangaral ng Biblia, ito ay para ipakita na ang tunay na lakas ay hindi galing sa tao, kundi galing sa Diyos na patuloy na umaalalay sa atin. Sabi nga ng ating Panginoon Diyos mismo kay Paul, di ba? Balikan natin yung naunang talata doon sa 2 Corinthians 12 verse 9. Ganito ang kanyang sagot, ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo, lalong nahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina, kaya't buong galak kung pinagmamalaki ang aking kahinaan upang lalo kong makita ang kapangyarihan ni Kristo. Amen. So doon ipinahayag ni Apostol ng ating Panginoon Diyos kay Apostol Pablo, no? Ang bahagi ito, sabi, my grace is sufficient for you, for my power, sabi ng Lord, is made perfect in weakness. Kaya kung nangihina, huwag ka man lupaypay. Hingi ka ng lakas sa Panginoon Diyos, Lord. And that is paradox. Paano natin banggain yung mga kahinaan ng flesh natin. At yun yung gusto ng Panginoon, di ba? My spirit is willing, but the flesh is weak. Yun po yun. And even Isaiah prophesy patungkol po dyan. Sabi ng Isaiah chapter 40, verse 29. Ang mahihina't mga napapagod ay kanyang pinalalakas. Yes. Ganda na, di ba? He gives power to the faint, and to him who has to might, He increases strength. Ganun siya. At binanggit din po ng ating Panginoon Diyos yan kay Gideon, di ba? Doon sa Judges 6 chapter 12. Nagpakita sa kanya ang anghel ni Yahweh at sinabi sa kanya, sumainyo si Yahweh, magiting na lalaki. Yan. Sabi doon, the Lord is with you, O mighty man of valor. Sabi niya doon. Even though, alam niyo naman si Gideon by that time, di ba? Doon sila ay inaatake ng mga kalaban. Sila ay nagtatago sa bundok, doon sa giikan ng ubas. No? Yan po yun. And this is, kaya nga po, na itong si Gideon, ay siya pa yung pinakamahina sa kanilang lahi. Imagine niyo yun. But God can use these people upang gapiin ang anumang gawa ng kaaway, ng pang-api. Ganun po ang pagkilos ng Panginoon. Kaya sa araw na ito, mga kapatid, let's face the truth. No? At ang key natin, o ang susi natin to overcome our lives, no? Sa mga obstacle na ating mga napag-usapan, ay una, we need to recognize na hindi tayo nag-iisa. Lagi nating isa-isip yan. Hindi tayo kailanman mag-isa. He will never leave us nor forsake us. Kapag naramdaman natin na nangihina tayo, lalo na kapag tayo ay binabatikos, o sabihin natin sinisiraan ng puri, no, dinidegrade, no, o sabihin na natin ang mga gumagawa niyan, mga bully, di ba? Huwag po tayong matakot na sabihin sa ating Panginoon Diyos ang mga bagay na yan. Di ba? Sabi nga sa Isaiah 41 verse 10, Ako isa sa iyo, huwag kang matakot, ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba, palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. ganun po yun. Huwag nating inis
ang mga bagay na ito na gagawin ng Diyos. Kaya kung tayo ay nangihina, huwag nating i-miss. Kaya kung tayo nauuhaw, no? Yung sabihin natin, nauuhaw yung uhaw na uhaw tayo sa salita ng Panginoon Diyos, lapit tayo sa Kanya. So do not fear, for I am with you. Sabi niya, do not be dismayed, for I am your God. And I will strengthen you and help you. Sabi niya doon, di ba? I will uphold you in my righteous right hand. Hawak tayo ng Panginoon. Kaya nga sa buhay natin ito, lagi tayong kumuha ng lakas sa Kanya. The more we get, the more na tayo ay umaattend ng mga Bible study, nakikinig, doon tayo na nagkakaroon ng lakas. Okay, number 2, see trials as part of your journey with Christ. Huwag tayo manlupaypay at tanungin ang mga bagay. Bakit nangyari sa atin ito? Tingnan natin ito in a lens na, Lord, you allow this. Anong gagawin mo? Anong plano mo? Hindi ito parusa. Kahit na ang pagbabatikos, kung tayo ay may sakit, kung tayo ay naghihirap, ano pa man ang nangyayari sa atin, ito ay para sa pagpapalakas ng ating loob at para gawing mas malapit tayo sa Panginoon Diyos. Huwag nating hayaang maging hadlang ang mga circumstances, situation, and trials sa buhay natin. Kaya sabi ni James, diba, doon sa James 1, verse 2 hanggang 4. Mga kapatid, mag-alala kayo kapag kayo dumadanas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na napapatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. Amen. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. No? Kahit parang hindi pa natatapos yung isa, meron na naman. At no? Dapat manatili tayong matatag. Why? Because you know that the testing of your faith produces perseverance. No, let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking of anything. Yan po nagpapatatag sa buhay natin. Yan po nagpapalakas sa pananampalataya natin. Yan po nagpapatatag sa relationship natin sa ating Panginoon. At yan din ang magiging testimony mo kung paano mamalampasan ang anumang pagsubok na ito. Minsan di ba na sinabi, Lord, sa dami-dami naman ng tao, bakit ako pa binigyan mo ng pagsubok na ito? Why? Because God wants to work and see, na makita natin, for us to see His good works. Pero mo sa daming tao, ikaw pang pinili niya para pakitaan ng kung paano siya kikilos at paano niya baguhin ang sitwasyon mo sa buhay mo. Parang tingin mo, parang ang lit-lit ng tingin mo sa sarili mo. Ikaw yung pinili ng Diyos para ipakita ang kanyang gagawin. He will do. Kaya nga yung pagtsatsaga natin, pag-attend natin ng Bible study, paggawa natin sa mga bagay na pinagagawa sa atin ng Panginoon, yan yung nagpapatatag sa atin. Na kahit na mayroong mga persecution, nagpapatuloy ka. Okay, number 3, focus on the strong part na galing sa Diyos. Ano nga ba yung lakas na nanggagaling sa Panginoon Diyos sa iyong mga kinaharap ngayon? Lagi po nating tandaan, kapag wala tayong lakas, lalo na kapag nararamdaman nating nawawalan tayo ng puri, o dangal, o nasisira yung ating mga pangalan, doon pa lalong lumalabas ang lakas ng Diyos sa buhay natin. No? Diba? Kaya nga nagkaroon ng declaration si Paul doon sa Philippians 4 verse 13. Anong declaration niya doon? Philippians 4 chapter 4 verse 13. Ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. I can do all things through Christ or through Him who gives me strength, or through Christ who strengthens me. Sa ibang translation, I can do all things through Christ who strengthens me.
Masasabi ba natin yan sa sitwasyon natin? I can do all things through Christ who strengthens me. At ito'y tinuturo din po sa atin ng ating Panginoon sa Kristo. Di ba? Sabi niya doon sa Matthew chapter 17, verse 20. Sumagot siya, dahil sa maliit ang inyong pananampalataya, tandaan ninyo. Kung kayo ay may pananampalataya sa Diyos na silaki ng buto ng mustasa, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka roon at dooy lilipat nga. Tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa. Yes. Ito yung ito yung verse na ito na nag-turn around sa akin eh. Nung kami, tanda ko yan, nung ako'y bago pa lang, nung magkausap kami na asawa ko noon, nung siya ay may sakit, no? Na na-diagnose siya ng cervical cancer. Ay, ito yung word, bagamat hindi ko nasabi yung verse, no? Pero ito yung word na ito, sa Matthew 17 verse 20. Sabi niya doon, if you have faith as small as mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. No? Ito yung salita na kapag tayo ay kumuha ng lakas sa kanya kasi alam mo wala ka nang magagawa. No? Di ba pag may sakit ka na, lalo na pag narinig natin word cancer, no? Parang anong nangyari? Bakit ganon? No? Pinagawa ka mo na yung salita ng Panginoon Diyos. Pinagtiwalaan mo na yan. And you do your part. Praising God. Worshiping God. Dedicate your life to Him. You will see the goodness of God. At nasaksihan ko po yan. At isang buhay po kaming patotoo na when my wife diagnosed and I start ng cervical cancer po and I start serving the Lord. That was 2010. No, that is the year. I'm not expecting na, Lord, kailan mo pagalingin whatsoever, no? I just trust Him. Lord, anong gagawin mo? I will leave it to you. And to cut the long story short, no, naging cancer-free po ang aking wife. At kasama natin yan. Imagine natin that's almost 16 years ago na. And now, just only the story for dahil sa kabutihan ng ating Panginoon Diyos. At number 4, ito na nga po yun. Share your story with others. No? And that is the greatest thing. Na kapag tayo ay nagtagumpay na, we need to share the goodness of God. Kaya nga po, ang ating mga pinaglalabanan o ating paglaban sa mga pagsubok, lalo na sa panahon na tayo ay binabatikos dahil sa ating pananampalataya, ay pwede rin maging inspirasyon at tulong sa ibang tao na dinadanas din ang hirap ng buhay. Kaya nga po, di ba sabi sa atin sa Hebrews 11, chapter 11, verse 1, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Amen. So sabi doon, now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Kaya nga po, sharing how God help you can build others' faith too. Kaya kapag binabahagi natin yung mga testimony natin sa iba, it can move mountain. And it can give hope to others. Kaya nga nagiging blessed to be a blessing tayo. Mga kapatid, dyan po ako magtatapos, mga kapatid at kaibigan sa ating Panginoon Kristo. Kung ngayon ay nakakaramdam tayo o nararamdaman natin, nangihina tayo o bumabara sa atin dahil sunod-sunod yung mga problema, nakabara na, nakapila na sa atin ang mga problema, o nararanasan nating tayo ay binabatikos, no? O parang ang liit na ng tingin sa atin, parang ganon, o tayo may mga pinagdadaanan dahil sa ating pananampalataya, huwag po tayo mawalan ng pag-asa.
alalahanin natin ang sinabi na ito ni Apostol Pablo mula dito sa ating text ngayon sa 2 Corinthians chapter 12 verse 10. Again, hindi po tayo umaasa sa sarili nating lakas o dapat umasa sa sarili nating lakas o ng sino mang tao, kundi sa lakas ng Diyos na siyang kumikilos, gumagawa, nagpapatnubay ng mga bagay na hindi kayang gawin ng tao. Siya lang po yan. Ang bawat pagsubok na ating pinagdadaanan ay hindi walang kabuluhan. Ito po ay para palakasin tayo, para gawing mas malakas ang ating pananampalataya at para ipakita sa buong mundo kung paano kumikilos ang grasya ng Diyos. Tandaan, kapag tayo ay mahina, doon tayo lalakas. Kaya nga sa pamamagitan ng ating Panginoon, hayaan natin gamitin ng Diyos ang ating mga paghihirap bilang daan patungo sa Kanyang kaluwagan at kaluwalhatian. Maging matatag, manatiling nakatuon sa ating Panginoon Diyos, sa Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. At ibahagi natin ang kwento ng pag-asa sa mga taong nangangailangan. Mga kapatid, sa Diyos po ang papuri magpakailanman. At tayo ngayon po ay dadako sa ating Wednesday Reflection. God's morning, mga kapatid. Dito po sa ating mga napag-aralan ay ngayong umaga, yung ating baon na salita ng ating Panginoon ay ating panghawakan sa ating buong maghapon. Sapagkat ito po ay ang ating makakatulong sa atin upang harapin ang lahat ng mga pagsubok na ating mga pinagdadaanan. Huwag po nating ipagmalaki ang sarili nating lakas o itago kung saan tayo mahina. Sabihin natin sa Panginoon ang ating mga pinagdadaanan, doon niya ipinapakita ang kanyang lakas para tulungan tayo. Hindi po ibig sabihin na gusto natin ang hirap, basta maniwala tayo sa bawat problema natin ay gagawaan ng paraan ang ating Panginoon para ipakita ang kanyang pag-ibig at lakas para sa atin. Hindi natin kayang gawin ang lahat ng bagay, pero ang lakas ng Diyos ay walang hanggan. Kapag nararamdaman natin na ubos na tayo, yung nanghihina na tayo, doon natin mas nararamdaman na mas malakas ang ating Panginoon kaysa anumang problema na ating pinagdadaanan. Meron pong mga rason or purpose ang mga pagod natin, ang mga pinagdadaanan nating mga hirap. Tinutulungan po tayo nito na maging matibay at maging mas matatag sa ating pananampalataya, at yung mga pinagdadaanan po nating paghihirap ngayon, i-reveal po yan ng Panginoon in the long run na malalaman natin kung bakit tayo dumaan sa sitwasyon na yun. May mga itinuturo po ang ating Panginoon. Kaya wag po tayong bibitaw at maging tapat tayo sa ating Panginoon. Lagi po natin siyang saliksikin, lagi din po tayong humingi sa Kanya ng guidance. Umaga pa lang po, pagising natin sa umaga pa lang, pagmulat natin, humingi po tayo ng guide sa ating Panginoon. Magpasalamat po tayo sa lahat ng mga biyaya at kalakasan ng katawan na pinagkakaloob niya sa bawat isa sa atin. Huwag po tayong matakot na sabihin kung kailan natin kailangan ng tulong. Ang pagiging totoo natin tungkol sa kung saan tayo nahihirapan, binibigyan po natin ng daan ng ating Panginoon. Amen. Upang samahan tayo na lakaran kung anuman yung sitwasyon na pinagdadaanan po natin. Basta kung anuman po ang yung pinagdadaanan ngayon, ay sigurado po ang Panginoon po ay naandyan lang sa inyo. 24 hours po siya na nakatingin sa atin. Humingi lang po tayo ng gabay sa Kanya at humingi ng tulong. So, yun lamang po. Maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Okay, salamat po sa iyong refleksyon. Sabi nga sa lahat ng may pinagdadaanan o sa ating may mga pinagdadaanan, daanan nyo lang, huwag nyong tatambayan.
Okay, so tayo po dadako ngayon sa ating sa ating mga kapatid online. Yan, batiin natin ang bawat isa. Yan, excited na ako. At ang nandito sa kaunahan nating comment section, andito po ang ating kapatid from Bulaking Chaong. Nasa unahan natin ngayon ay kasama po natin si Nay Marta. Siyempre, pagbati na rin natin dyan kay Kuya Chris, Nay Gloria Benaluz, no? At pagbati natin sa buong pamilya nila dyan sa Malasmas, Benaluz, Silang, Artillaga family, no? Isang pagbati sa lahat sa inyong mga anak, mga apo, manugang, lahat-lahat na ho. Yan. At syempre kasama rin po natin from Dolores, Quezon, no? Kasama natin, mamaya kita-kita tayo sa ating Bible study. Yan, kasama natin si Nay Remy Alinea sa pagbati po natin sa ating mga kapatid dyan sa Dolores, Quezon, no? At yan, pagbati po Nay Remy sa inyong buong pamilya, sa inyong mga manugang, mga anak at mga apo. Ano ho? Diyan kasama rin po natin ang Nonoso family. Yan, kapangunan ni Atinella. Yan. At pagbati natin, no, sa buong Nonosa family. Yan, sa inyong lahat diyan, kila kay Tony, sa inyong mga anak, mga apo at manugang. Yan. At pagbati rin po natin sa ating mula po naman sa Villa Escudero. Kasama po natin si Nay Winnie Patual, no? Yan, pagbati natin diyan. Yan kay Nay Winnie Patual. Yan diyan sa Villa Escudero. Yan, isang mapagpalang umaga sa inyo diyan at sa inyong mga apo, anak, manugang. Yan, sa inyong lahat diyan, sa iyong buong pamilya. Yan, at kasama rin natin ang aking kapatid from Santa Rosa, Laguna, Caroline Mercado. Yan, isang pagbati dyan. Siyempre sa aking nanay din. Yan, kay Corazon Gargano Mercado. At sa aking anak na si Casey. Siyempre, at ang aking mga pamangkin dyan. No? Yan, kila Ses, Shai, Jello, CJ, and may baby Sian. Okay, at siyempre kay Luna. Yan. At sino pa? Ayan. At yan, kasama rin po natin ito ating mga kasama rin sa Bible study. Yan, ang Dalangin family. Yan, sa pangunguna ng ni Ate Lisel. Yan, isang kagalakan po. At regards din po kay Kuya Hector, no? At isang mapagpalang umaga sa inyong lahat dyan, no? At patuloy na kagalakan, no? Dyan, sa pagbati sa inyo dyan, sa inyong mga anak. Yan. At kasama rin po natin siya from USA naman tayo, no? Yan, siyempre, hindi nawawala to ating kapatid na ito. Yan, si ang Dao family. Yan, pagbati natin sa buong Dao family, no? Yan sa Washington Shuttle na United States of America. Yan. Yan. At yan, kasama rin natin ang ating kapatid, no? Yan, miss ko na ito si Brother Samson Chris. Yan, Chris Samson. Yan, kumusta kayo dyan, kapatid? Yan. At pagbati sa iyong buong pamilya. Yan, kila Jessa, kay Ira, sa iyong anak. Yan, at sa iyong buong pamilya. Yan po sa San Ignacio. Yan. At yan, from Makati naman po tayo, talon tayo. Yan. Kasama po natin ang Rian Saris family. Yan, kay Sister Babes, no? At syempre kay Kuya Ramil, no? Sabi nga niya dito, kapag dumarating ang kahinaan, ay lalong kailangan natin ng Panginoon. Amen. Prayer ang makapagpapalakas sa atin at tiwala na mayroon tayong Diyos na buhay. Nakikita na tayo ay naririnig. Naghihintay lang siya, no? Nakausapin natin siya. Ang gusto ng ating Panginoon na lagi natin siyang kausapin at lahat ay pagkatiwala natin sa Kanya. Yan. Sabi rin ni Nay Gori Binaluz, no? Sabi niya rito, yan, ay nawala. Yan, Lord, ay on sa kaloobang binigay mo po ng kalakasan ni Ate Winnie. Lagi po silang nai-stress sa mga bata. Ikaw na po mga bahala,
bahala sa mga batang ito. Thank you, Lord. Yan. Yun. At yan, tungo rin naman tayo sa Kapas Tarlac. Kasama po natin si Sister Tina Capadosa. Yan ang may bahay ng aking partner, si Architect Arnel Capadosa. At isang mapagpalang umaga sa iyong buong angkan, sa iyong mga anak, mga apo, mga manugang, no? Yan. At isang pagpapala, no? Sino pa ba? Baka meron akong mamiss. Yan, ayan. At syempre kasama rin natin yan, si Foreman Rick Sumar. Yan, kasama po natin. Ayan. Kay Foreman Rick Sumar. No? Yan. Sila ay nasa Dolores, Quezon. Yan. Yan. At kasama po natin ngayon. At regards sa buong team, no? Construction team dyan. Si Foreman Rick Sumar. No? Dyan sa Dolores, Quezon. Ayan. Isang mapagpalang umaga po sa inyo. Yan. At kasama rin po natin, yan, ang kumare ni Nay Marta. Yan, si Ma'am Josie, no? Yan. Ang sabi nga, dalangin ko po ang lubusan kong kagalingan. In Jesus' name, no? Paniwalaan niyo po na kayo ay pinagaling na ng ating Panginoon, no? Dahil sa kapangyarihan ng pangalan ng ating Panginoon Diyos, Yeshua Mashiach, no? Our Lord Jesus Christ, no? The Anointed One, ibig sabihin po nun, no? Yan, He is the Anointed One, ano? Sa pamamagitan ng ating Diyos Ama at ng Banal na Espiritu, sino mang may karamdaman ay pinagaling na ng Panginoon Diyos, no? Yan. At sino pa? Yan. At kasama rin natin, no? From yan, kisa nito sa mga kasama ito ni Pastor Jason Nerado. Yan, ito yung masipag ding mangaral, no? Hindi lang sa kung saan. Ito si Mika Ira Noble. Yan, sa mapagpalang umaga sa inyo dyan sa Santiago nga ba? Kung di ako nagkakamali, no? Barangay Santiago, San Pablo City. At regards kay Pastor Jason, no? Yan. At kasama po natin yan. Ito, kasama rin natin aking birthday girl na pinsan. Yan. Nag-birthday. Yan si ating Judy Brigule. Yan. Siyempre, pagbati natin dyan kila Kuya Tata, sa inyong mga anak at buong mga malugang, mga apo. Yan. At buong pamilya dyan sa Cotabato City. Sa mapagpalang umaga po sa inyo, Ate Judith. Yan. At yan. Yan, from Dubai naman tayo. Yan, kasama rin natin si Sister Maria Bunalos. Yan, isang mapagpalang umaga diyan sa Dubai. At yan, kasama rin natin si Brother Arthur. Siyempre, pagbati na rin natin, no? Kasama rin natin si Sister Carmeline, no? Sa ating kumpare at kumare, si kumparing Arthur at kumaring Carmeline. At pagbati natin sa buong Azucena, Tanyo family, no? Bagamat si Brother Arthur ay naglalayag pa, no? Sa dagat, no? At yan, kasama rin natin si Sister ating kumaring Carmeline, at pagbati natin sa buong pamilya, kay Jeline, kay Pao, at syempre pagbati rin natin sa aming inaanak, kay Tyrone at kay Janessa. Isang mapagpalang umaga, no, sa ating lahat, no, God's morning. Yan. At kasama rin natin aking magandang lalaking kumpare din, no, mga kumpare ko nandito. Yan. Pagbati rin natin sa Arias family. Yan. Sa aking kumparing magandang lalaki. Parang, ayan, pangalawa po ko sa kanya. Pangatlo, kasi nandyan din si paring Arthur, eh. Pangatlo ko. Yan. Biro lamang po. At sa pagpapala po ng Panginoon, naho ay tayo po ay, ang pinakamagandang lalaki ay si Lord Jesus Christ. Yan. At yan, kasama rin po natin at pagbati natin sa buong Arias family. Yan, isang kagalakan, parikoy, na lagi din po nakikinig po yan kahit replay, no, ay nakikinig po ng God's morning natin. At patuloy na tayo po ay yan, mapagpala ng Panginoon. Wala na ho ba akong hindi nabanggit? Parang hindi ko nakita rito si
ang aking nanay Corazon, pero pagbati sa aking nanay, ganoon din kay Pastora Fe at sa inyong buong pamilya. Yan, Pastora Fe Andal. Meron pa ba? No? Pasensyahan nyo na minsan. Basta hindi ko nakita rito. Pero is in my recollection, yan siguro ang hindi ko pa nababanggit. No? And yan. At sa mga manunod ng replay, no, ay isang pagbati po sa ating lahat at sa inyong buong pamilya. Ngayon po tayo magtatapos na. Tayo po ay mananalangin. Ano ho? Let's all pray. Sabi nga po, tayo po manalangin at tayo magtatapos sa ating paksa na ito mula sa 2 Corinthians chapter 12 verse 10, embracing trials for Christ, the paradox of weakness and strength. Kung paano nga ba ang kahinaang ito ay maaring maging kalakasan sa ating buhay. Tayo po ay manalangin. O maraming Diyos na makapangyarihan, banal na Espiritu at aming Panginoon tagapagligtas. Salamat po, Panginoon, sa muling pag-aalala, pagbukas ng aming isipan, puso, Panginoon, at diwa upang kami ay mapalakas ng iyong salita sa pamamagitan ng pagtuon namin sa mismong Panginoong iyong pangako. Ito po ay pangako mo na ikaw ang Diyos na siyang magbibigay ng lakas sa amin sa bawat kahinaan ng aming buhay. Lord, bigyan mo rin kami ng mahabang pasensya, O Lord, at manatili po kami na maging matatag. Tunay, Panginoon, inaamin namin na kami ay may kahinaan pagdating sa parting ito. Kaya po kami, Panginoon, ay lumalapit at humihingi sa inyo ng gabay na sa tuwing kami po ay dadako sa mga bagay na ito ng kahinaan, patuloy niyo po kaming bigyan ng kalakasan. Hayaan niyo po, Panginoon, na patuloy na mangibabaw ang pangungusap at pagkilos ng iyong banal na Espiritu sa aming buhay. At patuloy na mapaalalahanan kami na sa katagumpayan ng aming Panginoong Jesucristo na siyang nagdanas ng hirap at pagod, O Lord, sa amin at sa kanyang kamatayan, Panginoon, ibinuhos ang kanyang dugo upang kami, Panginoon, ay maging banal, mapaging banal, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mayamang biyaya at ng iyong awa sa amin. Kaya, Panginoon, sa aming kahinaan, karumihan, Lord, maging kalakasan po namin, Panginoon, ang salitang ito upang kami ay magpatuloy sa pananampalataya na naayon lamang sa iyong kalooban. Idinadalangin din po namin, Panginoon, ang bawat isa na dumadaan sa mga pagsubok, sakit at ang mga circumstances ngayon. Naniniwala po kami, Panginoon, sa iyong pagkilos sa mga oras na ito, na iyong pagtugon, O Lord, at patuloy, Panginoon, na pagbibigay ng lakas, kagalingan, at pagpapala sa buhay ng bawat isa. Sa bawat makakakinig, Panginoon, ng iyong salita, ang pananampalataya ay pangibabawin mo, Panginoon, na siyang nagtutulak at na siyang nagbibigay ng lakas upang wasakin ang anumang gawa ng kaaway, maging ito man ay sakit, paghihirap, o Lord, o anumang pagdurusa sa buhay ng bawat tao. Dalangin namin, Panginoon, na sa iyong biyaya at awa, manatili kami, Panginoon, na nananampalataya at manatili kami, Panginoon, na nagdilingkod sa iyong kapurihan lamang. Mula sa iyo, Panginoon, aming Diyos Ama, Banal na Espiritu at aming Panginoon tagapagligtas. Ikaw po, Panginoon, ang maghari sa aming buhay. Maraming salamat po sa lahat ng ito at ito po'y aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen and amen. Mga kapatid, mamaya po may Bible study kami mamaya, no? At kung nais niyo pong dumalo, welcome po ang lahat, no? Mag-message lamang po kayo, i-add po namin kayo kung di po kayo kasama dun sa GC namin, sa Team Berean, Bible Study. Yan, Purpose Field Live, Team Berean, no, Bible Study. Yan po ang aming pangalan ng aming grupo ng mga nagba-Bible Study po doon. Mamayang gabi, welcome po tayo kung gusto niyo po maki-join. Yan, tayo po pag-aralan po natin ang Genesis chapter 19 na po kami, no? Genesis chapter 19 na ba? Or 18, no? So, sige po. Hindi ko tanda. Ayan. Yes, chapter 19 na po kami. Yan. Kaya kung gusto niyo po maki-join, so, welcome po ang lahat. Pag-aralan po natin. Kahit hindi po kayo kasali o hindi po kayo member ng church, welcome po kayo. Ng church ng Purpose Field Life. Kung sa ibang church po kayo, welcome din po kayo. No? At atin pong tunghayan, tingnan ang salita ng ating Panginoon Diyos. Kapatid, dyan po tayo nagtatapos. And let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ is risen.
Christ will come again, and together we are for Christ. Again, God's morning, everyone. Jesus.